Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po, mga Diamond. Mga Diamond Kapitan. Morning. Magandang umaga po sa inyo. Wow. Salamat sa Panginoon sa glorious time na pinagkaloob sa atin. Ano po? Wow. So, ulitin ko po na ito po ay expensive meeting, no? So, every time na nag-gather ang mga leader, tandaan po natin na that is a very expensive meeting. Kasi po, tandaan nyo na kapag nag-gather ang leader, mga leader, at pinag-usapan na ang agenda ng Diyos, alam nyo po na kasama natin ang langit. Yan po sinasabi ng prayer ng Panginoon na Thy kingdom come, Thy will be done. In Jeljem, Batangas, as it is in heaven. Okay? Gusto ko pong liwanagin pagkat minsan hindi nangyayari yan sa maraming churches. No? Dahil mga churches, sila gumagawa ng program nila at gusto nila umayon ng langit. Huwag pong ganon. Maliwanag po ang prayer ni Jesus. Thy kingdom come, Thy will be done in Jeljem, Batangas, as it is in heaven. Dapat nakapattern sa langit yung ginagawa natin sa Batangas. Yan po ang sasamaan ng Panginoon. Alam niyo po, maraming ginagawa ang mga churches na hindi nakapattern sa langit. Sa totoo lang. So, kasama rin po sa ating pag-aaral ay iwasan na natin yung mga gawain sa church na hindi naman pinapagawa ng Panginoon. Tama po, Pastora? Amen. Hallelujah. Kasi po ang guarantee ang guarantee na may reward ay yung pinapagawa ng Panginoon. Yan lamang po ang may reward sa langit. Alam niyo po, natuklasan ko na yan. No? I'll be going 28 to 29 years na akong nagpapastor. Tagal na, ano po? So, ito lang mga huling mga buwan, araw na natuklasan ko na ang dami kong ginawa na hindi pala naka-align sa langit.
So, titiyakin po natin na lahat ng ating gagawin po ay back up ng langit. Yan po yung prayer na Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Alam niyo po minsan, no? Maalala ko ang camels ni ministry. Alam niyo, marami tayong prayer na sablay. Sa totoo lang. Ano, pastora? Aha. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung mga sablay na prayer natin, hindi tinugon ng Diyos. Kasi ang tutugunin lang ng Panginoon na prayer, tandaan po natin, ay yung naka-align sa kanyang kaharian. Pero alam niyo po, ito rin, meron din mga churches, no? Dahil walang tugon yung kanilang mga prayer, sila din ang tumutugon ng kanilang prayer. And that's tragic. Okay? I'm speaking through experience po. Anyway, yun po ay ano lang. Parang patikim lang po yung ano. Di ba pagka bago dumating yung main course ay meron tayong mga tinatawag na di ho ba? Sa pagkain. So binibigyan ko lang kayo ng ano, pampagana. Appetizer. Okay. Another thing po ay natuklasan ko na sa Bible na kapag ang isang church ay committed and determined na gawin ang gusto ng Panginoon, alam niyo ba na predictable ang ating success and prosperity as a church sa Bible? Kung alam niyo, pinagmamasdan ko ngayon ang kalagayan ng maraming pastor sa JLGM, tanong ko sa Panginoon, bakit ang daming pastor na naghihirap? Sige nga, Pastora Cory. Witness ko kayo, di ba? Tanong, bakit ang daming pastor na naghihirap? Lalo na po sa ating JLGM. No? Dapat nga, ilang taon na nagpapastor, hindi na dapat umaasa ng support eh. Amen, Pastora? So sasabihin ko po, no? Hindi na aasa si Pastora ko rin ng support. Pag nagawa natin ang pinapagawa ng Diyos. Mayaman po ang langit, kayang-kaya tayong suportahan ng langit. So I'm saying na ang Batangas magiging self-supporting yan. Okay? Dapat meron tayong ganyang mentality, no? Tulungan na natin yung mga pastor na umaasa lang sa support kasi hindi nag-grow ang church. Di ba, Pastora? Pero this year, no? If we can work together sa team, no? Ang Batangas ay self-sufficient, no? Mas malaki pa siguro ang ambag nyo sa main. Okay? Bakit? Kasi meron na tayong system, Pastora, tandaan nyo, meron na tayong system, meron na tayong structure, no? At magkakaroon tayo ng standard. Imagine nyo kung ang Batangas kasama yung mga outlets ng Santo Tomas, no? Masunod natin yung system, yung structure, yung standard. Walang maghihirap na pastor. Wala. So what I'm saying ay kailangan mapalabas natin na ang Santo Tomas Batangas ay Great Commission Church. Yun lamang salitang Great Commission, Pastora. No? Nagpapahayag na yan ng self-sufficient. Ibig sabihin, pag ginawa ng Santo Tomas Batangas ang commission, no? 'Di ba? Kayo sino mga nasa business dito, no? Bakit sinabing Great Commission? Sabi ko nga minsan, tanong ko, what makes the disciples
a great salesman of the gospel? Simply po, because they have great commission. Okay? Ganun lang kasimple po yun. No? Pag ginawa natin ng Great Commission, no? Sabi ko sa inyo, heaven will back up us, no? Susuportahan tayo ng langit. For many years, alam niyo po, magta-38 na years ang JLGM pero hindi pa nakikita ito. No? I believe sa Pilipinas, sa Batangas muna mangyayari 'yon, no? Masilip natin yung Great Commission. Magawa po natin. Hallelujah. Yeah. Anyway, balik-aral tayo. Gospel content, di ba? Nakuha natin yung gospel content nakaraan? Okay. Now, kapag naging maliwanag ang gospel content, no? Ma-appreciate nyo ang gospel community. Alam niyo ba na ang daming tumatanggap sa Panginoon dahil hindi naging maliwanag ang gospel content. No? Walang appreciation sa gospel community. Kasi po, pagka naligtas ang isang kaluluwa, no? Ang susunod na kailangan niya ay gospel community. Okay? Kaya dito ngayon papasok yung tinatawag na structure natin sa gospel community. Bakit? Kailangan po natin, Pastora, ang mga cell group leader. Structure yan. No? Kaya that's what make you diamond of the church. Why? You must be leading a gospel community as a leader. That's your primary job, no? Kaya nga, kumuha tayo ng 12. Kumuha tayo ng 12. You are the structure. Kaya nga, dapat ang mentality natin, no? Kung halimbawa ako ay 12 ni Pastora, no? Bilang 12, no? Ang prayer ko ay magkakaroon din ako ng 12. Kasi yan lang ang kaya nating alagaan. So dito sa gospel community, may tinatawag na open cell group and closed cell group. Okay? Dala natin na yan. Yan ang biblical na cell group. No? Yung salitang cell group ay nakuha po yan dun sa cell ng ating katawan. No? Diyan po nakuha yan, yung cell. Living cell yan eh. Living organism. Alam niyo po ba kapag nasugatan tayo, ang ginagawa ng ating katawan, nagmumultiply ng cell para ma-repair yung ating sugat. So, what I mean by that, kapag meron tayong cell group na nag-function ayon sa biblical principle, no, or system, ang church po ay strong. Sa strong church, no? Ngayon, ang church na walang mga cell group, hindi yan mag-grow. Bakit? Na-violate po yung principle of growth. Siguro kilala natin si Pulyong Gicho, di ba, Pastora? Yes. That's the key. Bakit naging biggest congregation sa buong mundo? Siya nagpasimula ng cell group. Alam nyo, nung very famous ang church ni Pulyong Gicho, ang dami po naman naggaya ang mga churches. No? Kinaya nila ang mga cell grouping. Ang problema, hindi nila nakuha biblically. Nag-imbento lang ang mga nanggayang pastor. Pero tayo po, no? Gagawin natin yung tinatawag na biblical way of cell group. It's a principle. Nasa Bible po yan. Kapag hindi nakabase sa Bible ang cell group, no?
Wala din po mangyayari, magiging club lang yan. Okay? So ngayon, pag sinabing gospel community, no, kung gaano kahalaga yung gospel content, no, na ipaliwanag natin, no, redemption, restoration, new life, now, kailangan meron siyang cell group. Yung mga tao na nakaunawa ng gospel content, they must move to a gospel community. Kaya nga system po yan eh. Maternity system and then home system. So ito ang trabaho ng mga primary leaders. No? So dapat ang mentality natin, okay? May tumanggap, no? Na ipaliwanag natin yung dalawang covenant na in-explain ko sa inyo last time. Ang susunod na step natin, ilagay natin sa home system. We call it cell group. Doon po natin aalagaan. Kaya nga dapat merong leader, merong Timothy sa bawat cell group, no? Pastora, ilan ba ang existing cell group natin sa ano? JLGM Santo Tomas. 27 po, Pastor. 37 cell group? 27. 27. Wow. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo dito sa gospel community paano natin patakbuhin biblically ang bawat cell group. Okay? So, dito sa 27, hindi pare-parehos ang mga number niya, no? Kasi po, kung halimbawa, kapag umabot na sa 12, yung isang cell group, close na yan. We call that close cell group. Ano? So, kapag may nawin yung isang cell group na close na, yung Timothy natin, no, lalagyan natin ng mga nawin. Mag-aalaga na si Timothy. Yan po ang biblical principle. Multiplication po yan eh. Kaya patuloy na mag-multiply ang cell group. That's a gospel community. Okay? Ngayon, ang proper na operation ng bawat cell group, apat lang naman. Apat lang. Okay? Encouragement, motivation, inspiration, instruction. Ito yung apat na ginagawa sa cell group. So, tandaan po natin, sa cell group or gospel community, no, napakahalaga, no? Every meeting, no, ay na-encourage ang cell group. Namomotivate, especially pandemic, ano po? So yung pong encouragement is simply you are putting courage. May mga discourage diyan, no? Yun namang motivation, no? Ang simpleng picture lang ng motivation, tayo naliligo araw-araw, no? That's the picture of motivation. Parang pinapaliguan mo yung disciple mo. Okay? That's motivation. Kaya as a leader, we need to be generous in compliments, no? Generous in motivation. Dapat yan yung attitude natin as a leader doon sa ating cell. Kaya nga makikita nyo, kapag nagagawa natin yung encouragement, yung motivation,
Inspiration, no? Ang ginagawa po namin sa New York, yung aking preaching ng Sunday, yan ang itinuturo ng mga cell leader doon sa kanilang midweek meeting. Inspiration yon, no? Ina-assimilate nila yung topic ng Sunday. Kaya makikita nyo, pare-parehas ang growth ng bawat cell group kasi isa lang ang pinag-aaralan. Yan. Tingnan nyo po kapag Sunday lang nakinig, halimbawa, hindi nakarating sa fellowship, may broadcast, no? Mamaya na-distract pa yan, no? Alam nyo po, Monday pa lang, wala na yung narinig niya. Wala na. Sayang naman yung pinagtrabahuhan ni pastorang preaching. Pinakinggan pero walang na-retain. Di ba? Kaya ang purpose ng gospel community or cell group, no? Dito natin i-assimilate yung word na na-receive natin ng Sunday. Tawag diyan inspiration. So instruction, motivation, inspiration. Okay? Okay, na misplace ko yata. Encouragement, motivation, inspiration, instruction. Yan. Okay. So, yan lang yung apat na ginagawa sa cell group. Talagang i-build natin sila through itong apat na ginagawa natin. Kanina, tatalakay natin mamaya yung patungkol dun sa issue ng gifting, no? Meron kayong ginagawa na ganung mga teaching. Pero ang kailangan nating mapatakbo ng tama yung cell group. Dito sa text natin, no, makikita natin yung cell group diyan sa Acts, di ba? Anyway, nandiyan na yung outline natin. So, isa-summarize ko lang, no? So makita nyo doon sa Acts na merong dalawang gathering doon eh. Yung house to house, tapos they gathered in temple. No? Actually, matatalaka natin ulit sa pag pinag-aralan natin yung 5 lifestyle, no? Okay. So, imagine nyo yung 3,000 souls, no? Nung nag-preach si Peter. Paano nila na-cater yon? Paano nila inalagaan yon? No? So, obviously, yung instruction ni Jesus na teaching them to obey all that I have commanded you, no? Merong system si Jesus na itinuro sa mga disciple. Kaya napaka-effective silang nag-disciple. So ginawa nila ito sa Acts. Right? Meron silang mga small group at meron silang big group. No? Acts chapter 2, 42 to 47, napakaliwanag po yan. No? At kung makikita nyo, no, yung mga small group nila, they are winning souls. Napansin nyo, sinabi dyan, and the Lord added almost daily yung addition ng mga soul pa. Why? Because in the Bible, the most effective way of winning is in a cell group. Bakit po? Kaya nga po ang instruction natin, no, kung encouragement, motivation, inspiration, instruction, ang instruction po natin, no, sa ating cell group, meron silang family, meron silang relatives, meron silang mga kaibigan. So, halimbawa, open cell pa lang yan, pag na-invite natin sila sa cell group, no, at nakita nila yung atmosphere, yung order, yung caring, yung pagmamahalan sa cell group, no? Yung bagong invite na yan, they will feel belong.
May 3 na mangyayari sa kanila. Sa cell group yan, ha? Sa cell group lang yan. No? They will feel belong. No? And then, susunod, they will believe. Okay? And then pangatlo, they will become like us. Kaya napakahalaga po yung gospel community. So another na benefits ng gospel community, no? Sa gospel community, it protects believer. It protects. Kaya nga mahalaga na lahat ng member, no, ng Santo Tomas Batangas, they must be in a cell group. Alam nyo, yung member dyan na walang cell group, they are not protected. Dasa pa. Walang accountability yung kapatid na yan na hindi naka-cell group. Pwede ba naman na ipinanganak ka ay iniwan ka na lang kung saan-saan? That's the picture of cell group. No? You are being protected. So, ito kasi hindi naman talaga na ituro ng tama. No? Actually, lumaki ang JLGM dahil sa cell group. Lalong mas malaki siguro kung naituro ng tama. Alam niyo po, yung outreach force sa Jeddah, nagsimula pa yan sa aking kwarto nung ako'y na-born again. No? So, nung small group na yan, kaya kami napunta sa JLGM, no? Dahil na-born again po ako sa Lorime, yung aming pastor hinuli. Wala na kaming pastor. Good enough, no? Yung isang kapatid, meron sang pinsan sa JLGM, kaya yung grupo namin na maliit napunta sa JLGM. Galing po sa aking kwarto. At nung bago-bago mananampalataya, alam nyo nangyari? Sa tuwa ko, sumulat ako sa nanay ko na sabi ko, ako'y born again na. And guess what? Pagdating ng sulat ng nanay ko, galit na galit. Siyempre, na-upset ang nanay ko, tumigil na akong umattend. Right? Pero yung mga kasama ko sa cell group, hindi nila ako pinabayaan. You see? Kasi yung huli ko magagawa ay yung ma-upset ko ang nanay ko. Almost 30 years ago. Pero yung mga kasama ko sa grupo ko, no, nandyan sila. Kinakatok ako pagka may gawain. So it protects believer. Imagine nyo, kung hindi dun sa mga kasama ko sa small group, hindi siguro ako nagpastor, no? Tingnan nyo po, that's the benefits of gospel community, no? So, as a leader sa Diamond, no, ito muna ang makita nating system. Ito muna makita natin na principle sa church natin, no? That cell group is very important for Santo Tomas Batangas. Cell group. Sa cell group lamang mangyayari ang discipleship. Sa cell group lamang mangyayari ang training. Hindi po mangyayari sa buong church, hindi. Ang purpose lang ng gathering natin as a church is to hear the word, is to worship together. Pero ang proper training ay sa cell group. Di nga ba tayo ay napalaki sa kanya-kanyang pamilya? No? Hindi sa public. So, lalago lamang ang mga kapatiran kapag nasa gospel community sila. Kaya po, don't take cell group lightly. Very essential po. Kung gusto natin lumago, maging strong ang isang church. Alam nyo, andito si Brother Arnel. Si Brother Arnel ay
bagong Timothy ni Pastor Jobert. So, sila yung pinakabatang cell group dito sa New York. Alam niyo po, itong kapatid na ito, napakasipag. Hindi siya tumitigil. Almost every week, nagwi-win kami dito sa kanilang cell group. Tawag sa cell group na Manhattan Cell Group. Okay? So, ang meeting namin ay Sunday ng 7:30 ng gabi. Alam niyo po, ang part ng cell group nito, merong tiga Australia, may tiga Canada, may tiga Pilipinas. We are winning, no? So, napakahalaga po. At kanina po, meron kami uling minute na kasama nila, no? Ito yung mga nawawala sa church na hinahanap natin at potential na naman cell group. Napakahalaga po. So again, meron tayong tinatawag na maternity system. Yan yung gospel content. May nawin tayo. Siyempre, ang mentality natin, pag nawin, no, alam na natin, dapat ilagay natin sa tinatawag na home system or cell group. So dito po sa cell group, unang-una, protection. Pangalawa, nandiyan po yan sa outline na yan. Pangalawa, ito yung primary source nila ng encouragement, no? Correction, no? Motivation. Sa cell group lang po nangyayari yan. No? Kapag walang cell group, wala din nagko-correct. No? Kaya tignan nyo, ang daming mga Kristiyano sa DLGM, no? Hindi ayos ang karakter. Hindi sila nako-correct. Tama, Pastora? Tignan nyo, ang daming rebelde. Right? Tignan nyo, no? Anong ginagawa natin? Music symposium dito, music symposium doon, no? Tapos ng music symposium, nagtampo. Wala nang gitarista si pastor, wala nang song leader si pastor. Bakit? Hindi naman pala nasa cell group, hindi naman na-disciple. Tama po? Abay, inorden na pastor, hindi naman na-disciple sa cell group. Hindi nga nagtatides. Inorden pang pastor. Kaya sabi ko nga po, no? Hindi natin ginagawa ang pinapagawa ng Panginoon. At dami po sa DLGM yan. Thank God. At sa Batangas, wala yan. Amen. Sabihin nyo, wala dito yan. Muntik na, Pastor. Muntik na. Okay. Salbahe. Salbahe leader. Ang tawag namin dyan, salbahe. Alam nyo, ang mga ganyang leader na itanayo, no? Hindi yan sasamaan ng Panginoon. Walang presence ng Panginoon dyan. Wala. Sasama lamang ang presence ng Panginoon sa mga disciple na totoo. Ano sabi doon? Pangako ng Panginoon, and lo, I am be with you. Sa disciple lang yun. Guaranteed, sa disciple lang. So sabi ko, kung walang cell group, wala ding disciple. Wala. Praise God. Ayan. So, protection, andito ang encouragement, correction, no? Motivation. Ang pangatlo, totoo po, dito na natin makikita ang mga gifting. Hindi naman makikita yung gifting kung hindi pa disciple yan. Tama, Pastora? Amen. Walang manifestation ng gifting until ma-disciple yan. No? At ang unang-unang makikita mo diyan pag disciple na, no? Very evident yung gift of service, gift of teaching, no? Ang sinasabi sa Romans chapter 12, no? Gift of giving, gift of leadership, no? Gift of mercy, di ba? Gift of encouragement. 7 yan, no? Magmamanifest lang yan pag na-disciple mo.
Kaya, alam mo kung saan mo siya, ah, saan mo siya talaga empower. We empower them based on their gifting. Tama, Pastora? Oh. Empowerment tawag doon. Dahil na-discover mo yung gift niya, wow, we empower them, we promote them, we celebrate them, we honor them. That's discipleship in the cell group. Hallelujah. So napipicture niyo po ba na itong mangyari sa Batangas? Amen po. Amen. Okay? Oh. Okay, maganda. Andito tayo, we will work it out, no? Meron tayong system, structure, and standard. Okay? So, ito ang obvious na magmamanifest sa Batangas po. Ayan. So, ito po sa cell group, no? Protection, number 1, no? Kaya mo ilalagay sa cell group, no, for their protection, no? For their protection. Yan. For their correction, encouragement, and motivation. Yan ang mararanasan nila sa cell group. Kaya nga, sa cell group, diyan lang nagkakaroon ng ayusan ng buhay. And then, dito natin makukultivate, ma-empower, no? Ma-celebrate yung mga gifting. Yan. So, yung seven gifts dun sa Romans chapter 12, no? Yan ang very evident na makikita natin sa cell group. Okay? And then, eventually, kasi meron tayong mga teaching about school of leaders, no? Dito naman natin makikita, no, yung tinatawag na ibang gifting pa. So, meron pong process, no? Hindi po pwedeng hindi dadaan sa process. Okay? Meron tayong process na gagawin. Siguro meron na kayong mga existing na teaching, no? Supplement na lang 'yan, pero meron tayo talagang process na tinatawag na school system. Okay? So, magmula sa salvation, no? Meron tayong tinatawag na preservation teaching or consolidation teaching. That's process. That's the first step. Grade 1 yan, no? Grade 1. So pagkatapos nung bagong tanggap, no? Maituro natin yung tinatawag na preservation teaching. Aangat sa number 2. Tawag natin diyan yung life class. Yung life class po, no, na process 63 days na meron siyang devotion. Pastora. Meron daw yan, no? Huwag kayong mag-alala at we are now mobilizing yung mga teacher natin, sila magtuturo sa atin. No? So magkakaroon ng yung dadaan tayo sa process. Amen? Willing ba kayo? Yeah. Alam niyo po, itong gagawin natin, ang tawag namin diyan, no? Training is our happy hour. Yeah. Process is a happy hour. Okay? So, kaya makita niyo po yung process dito sa system natin. Tawag diyan school system na. Kasi born again na Nasa home system na siya. Kung paano tayo pinag-aral ng ating mga magulang, grade 1 to college, diyan papasok yung tinatawag na school system natin. So, dito po sa ating process, no, alam niyo po, nung dumaan ako sa process,
marami akong kinalimutan na mga inaral na hindi naman nakakatulong sa discipleship. Tinanggal ko na. Amen? Mhm. Itong process na ito, itong mga school system natin, naka-design na talaga, tested na, no? For producing disciple na totoo. Kasi dito na mapoform yung character when you go through the school system process. Praise God. So ito po yung gospel community ano po? Liliwanagin po natin yan kung meron kayong makatanungan, no? So ngayon kung meron na kayong mga existing na na cell group, no? Bilangin niyo po kung baka sumobra na kayo. Ang gawin natin, i-divide natin or kaya kung meron kayong Timothy, no? Di ba pastora, marami nang hindi nakasama ng mga leader na, no? Yeah. So ito yung gagawin natin ngayon para tumakbo na tama yung ating mga cell group. Patakbuhin natin ng tama, no? Ang nakikita ko sa Batangas ay solid na yung team nyo no? Solid na kayo Ilalagay lang natin sa proper tawag dito operation. Proper operation lang. Para maranasan natin yung benefits ng gospel community. So, kung merong mga leader na naglilid na ng baka 20 na yan, no? I-divide na natin yan. Kasi hindi mo kayang i-disciple yan. Mas magaling ka na kay Jesus pag na-disciple mo yung 20. Ilagay natin sa Timothy. So halimbawa, no, sa isang grupo 20 kayo, kailangan pipili ka ng Timothy. Yun talagang pinakamasipag, pinaka-trusted. Hatik na natin yan. So, halimbawa 20, no, hinati sa 10. Tignan nyo may cell group leader na yung 10, no? Yung original na primary leader, no? Mag-iwan ka ng 12 including your Timothy, no? Kung halimbawa 20 So i-assign natin yung Timothy sa another group, okay? But under the supervision nung original na leader or yung primary leader. Okay? Para talagang ma-disciple natin sila. Pastor Jobert, yung cell group handbook, no? Pastora, pwede natin ibigay yan sa mga primary leaders natin, ano? Yeah. Madali lang sundan yung napaka-practical yung handbook ng cell group. Dito talaga lalo kayong ma-motivate dahil makikita nyo na ang biblical cell group is multiplying cell. So nandun na yon, no? Siguro magkakaroon tayo ng session diyan kung may mga katanungan kayo, parang gawin nating interaction, no? Yung tinatawag na cell group handbook. So napakahalaga po na tama yung ating operation, no? Huwag tayong mag-iimbento lang Kasi itong handbook, cell group handbook, no? Nakita namin na naging benefits po sa New York, no? Tingnan nyo si Pastor Jobert, no? Meron siyang Timothy na napakasipag. They are winning. Praise God, no? So, ang gagawin po natin, Pastor, dito sa mga existing cell group, okay?
Di ba? Nakuha niyo ba yung sinasabi kong system? Yan. So tandaan mo ito lang naman umiikot lang naman ang system structure standard natin eh. Yan. Again, system means meron tayong winning system. Meron tayong preservation system. Kaya susunod, meron tayong cell group system. Okay? And then susunod, ito na yung tinatawag na sending system, pahayuin system. Para tumakbo tong system, Pastora, yan. Kaya meron tayong structure, meron tayong mga leader. Nakukuha po natin yung picture? Kasi ang church na walang structure, walang team, kahit may system, it will not work. Kasi ang mag-i-implement ng system ay ang ating mga diamond. Mga leader. So, yung pong 5 lifestyle, yan ang ating standard. So, system, structure, standard po. Okay, mga aralin po natin yung 5 lifestyle. Yan po ituturo ko sa 27. So, kung nandun kayo, at least next time siguro na pagkatapos nung gospel course, susunod natin ang aralin po natin yung 5 lifestyle. Pastora, na-send ko na yung clip lang, di ba? Yes, sir. 5 lifestyle. So pwede niyo pong ulit-ulitin, pero pag itinuro ko po yan ng proper, marami pa kayong makukuha. Okay? Dito po sa 5 lifestyle, pag ginawa tayong standard dyan, wala kayong pwedeng itulak dyan. Dapat puro kabig. Right? Pastora, napaka gandang atmosphere. Ang tawag ko dyan ay nagkikreate tayo ng bagong environment sa church. Ayun lang, system, structure, standard. That's already a new environment. Pag sinabi ko pong environment is a place to live and is a place to grow. Yan po ang ibig sabihin ng environment na kinikreate po natin dito sa JLGM Santo Tomas. Hallelujah. So, meron po ba nakuha sa Gospel Community Pastora? Meron kayong tanong dito? Tanong. Nandyan naman yung PowerPoint, Nandyan yung may tanong. naka-detailed. Sige po, question and answer tayo para liliwanagin natin kung meron hindi maliwanag. Pastor, ay, sige, go Gerald. Thank you po. Maliwanag. Question, Pastor. Halimbawa, di ba, pipili kami ng 12 or meron kami desire na alagaan ng 12. Possible po ba, Pastor, yung alagaan namin is babae or lalaki sa babae sa lalaki? Kasi yung last time kasi ang pinag-usapan natin is about personal relationship, di ba po? Ang Bible, pagkaano. So, paano po yun, Pastor? Kung halimbawa na babae yung aalagaan namin or practice po ba natin na babae po ba talaga inaalagaan ng lalaki? Very good question. Wow. Thank you. Kapatid, Kung single ka na primary, I would suggest na pipili ka talaga ng lalaki.
Kasi dito talagang gawin nating safe, no? Safe environment. So maganda kung ang primary ni pastor ay halimbawa yung babae, siyempre may asawa yan, no? Di ba, ano? Halimbawa, babae yung primary na may asawa. They can cater men and women doon sa group. Safe po kasi yun eh. Ang issue dito ay iingatan po natin yung ating integridad. Marami pong gumamit ng system, no, hindi nila iningatan, nasira lang. As much as possible, no? Kung binata ka, pipili ka na lang ng mga lalaki. Kung dalaga ka, pili ka lang ng babae. Pero kung primary ka na may asawa, okay na yung babae at lalaki diyan. Nasagot ba natin? Ngayon, pagka mayroon ka ng 12, halimbawa 12 na lalaki, close cell yan. Halimbawa, nag-win kayo, no? Ilalagay mo yung nawin natin dun sa ating Timothy. Para si Timothy, mag-aalaga na rin. Tama, Pastora? Okay, Chef. Yes. So, ang target natin, bakit 12? No? Halimbawa, si Timothy nakakumpleto, kaya team pa rin yan, team of 12 talaga eh. Si Timothy nakakumpleto, o kaya yung susunod kay Timothy ay meron din siyang isa, no? Makita nyo yung team. Kaya nga napakaganda po, halimbawa yung 12, nag-win ka ng isa, ang daming mag-aalaga sa isa. Wala sang lusot. Doon sa team, no? Kasi si primary leader at si Timothy, no? Nilagyan nyo ng alagaan ni Timothy, pagtulong-tulungan nyo pa rin yon. Pero yung original na meeting ng 12, si Timothy andun din. Right? Pero meron na siyang inililid. Kaya si Timothy, no, mag-i-schedule sa ng another meeting doon sa kanyang inaalagaan. Until eventually, halimbawa, nakakumpleto na si Timothy, doon pa lang, no, mag-focus talaga doon sa kanyang 12 din. Another cell group yon. Kaya makikita niyo yung multiplication. Doon po sa Acts, pagdating ng Acts chapter 6 verse 6, makikita niyo ang sinabi ng Bible, and the disciples multiply because of cell group. So we want to protect each other. Ano po? Doon sa tanong. So Pastora, we would make it a standard, no, kapag halimbawa dalaga yung primary nyo, no, sikapin natin mag-alaga ng mga babae. Kung binata yan, for their protection, Alam niyo, meron din kaming karanasan, no? Ang sipag-sipag naming primary ni Pastora, no, na in love sa unbeliever, wasak ang cell group. Wasak. Kaya nga, sabi ko nga, yung napakahusay na leader naming babae na in love, na bobo. Sira. So, buti na lang, na-recover pa ni Pastora Vicky yung iba. So, inilagay ni Pastora Vicky dun sa mga ibang leader. Pero, talagang malaking damage, no, kapag nahulog yung leader. Yeah. May experience po tayo niyan. Kaya, magiging maingat po tayo. No?
Kaya ito yung maganda na meron tayong team, no? Kasama yan na pag-uusapan natin, no? I-deal natin yung mga issue. Ito naman yung pinagmimitingan natin, pastora, sa mga leader, no? Anong problema yung team mo, no? Ang tawag diyan, personal intentional discipleship, at meron ding tinatawag na ILD, intentional leadership development, no? Kaya lahat tayo ng mga primary, tuloy-tuloy yung growth natin kasi merong intentional leadership development. Yeah. Kasama yan sa ating mentoring, pastora. Yung tinatawag na intentional leadership development. So, any question pa po? Yung pong concept ng cell group, nakukuha po ba natin? Opo, yes, sir. Yes, God. Aha. Very good. Kailangan bang hawak? Hindi. Sige po, yan. Kailangan hindi hawak. Yan. Para po Hindi malapit. hawak. Good morning po, Pastor. Ay, magandang umaga po. Pastor Elsa po. Para ko lang po yung question ko last week kasi sabi niyo po, ngayon po natin sasagot. Yung Sige po, regarding ulitin niyo po yung question ulit. Ako yung sa gospel community, kasi ang tanong ko po is, like for example po ako, ay meron hawak na apat na Bible study. Opo. So, sa isang Bible study po ay 10, sa isa po ay 9, sa isa po ay 5. So definitely, more than 12 na po siya. Ano po? So ngayon Yes. po, and then currently po, ako po yung prayer head ng intercessors, ng prayer ministry, dito Opo. po sa Santo Tomas. So saan po ako focus na 12? According Yan. po ba yung gift ko? Ay, sorry. Bilang intercessor or dun po sa 12 pipiliin ko na talaga pong, syempre kung pipili din lang po ako, yun na pong talagang potential na disciple din. Aha. So yun akin pong tanong. Ano Good, saan po yeah. ako? Aha. So liliwanagin na po natin. Ang ganda po. Ganda po yung talagang masipag kayo sa Panginoon, no? So lalo po kayong head, no? Ito, mag-uusap kayo ni Pastora ngayon na kukuha po kayo ng 12 nyo among doon sa binabible study nyo, and then yung matitira po, mag-train kayo ng pastor ng leader doon. Para mabawasan po yung inyong load. Prayer ministry head po kayo, no? At meron Basta pa kayong pakiulit 12. po na wala kayo. At meron pa kayong 12 ay hindi po kalooban ng Panginoon na sobrang load tayo. Kaya nga example ni Jesus, no, nag-concentrate lang siya sa 12. Hindi niyo po kayang i-disciple yung more than 12. Okay, i-explain ko po. Ganito po yan eh. Kapag may 12 ka na, no? I-meet mo sila, no? At least 3 every week. Hindi lang kasi 12 na yan eh. Buo na, di ba Pastora, no? Kasi ang focus mo ngayon dito, how are you train them as a leader, itong 12 mo. Okay? So, imimit mo sila, no? At least, i-divide mo sila sa tig-3 para every week, na-meet mo yung 3, no? So, sa isang buwan, no? Na-meet mo silang 12. Tama, Pastora? Ngayon, Yes, sir. ito tinatawag na personal intentional discipleship. Ang pinag-uusapan, pag minute mo yung 3, kumusta ang pananampalataya mo? Kumusta ang family mo? No? Kumusta ang iyong finance? No? Kumusta ang character? Tawag dyan, formation. Yun ang pinag-uusapan doon. Talaga alagaan mo sila eh. No? Nagwi-win ba sila?
So, dito sa 12 nyo, meron kayong Timothy. Kailangan. Kaya makikita nyo po yun dun sa ating cell group handbook. So, hindi tayo mahirapan. No? So, at mas possible, Pastora, ito yung iwasan natin na isang leader ay, imagine nyo, 4 ang Bible study. Prayer head pa siya ng, prayer head pa. Imagine nyo, magpuproduce tayo ng leader dahil kailangan talaga mag-train tayo ng leader dun sa iba. Tama po? Kasi po, Sister Elsa, halimbawa yung 12 mo ay nag-win na, dapat yun prepared sila na mag-alaga. Kasi yung team mo lang ang pwede mong alagaan. Kaya ang focus natin, i-train natin yung ating 12. Ang tawag diyan, close cell or close gospel community na yon. Para makapag-concentrate doon sa winning. Di ba? Kung 4 na cell group naman yan, hindi naman nadadagdagan, hindi po yung cell group. Kasi ang purpose ng cell group is winning. That's the primary purpose ng cell group, is winning. Kaya nga mag-focus lang tayo sa 12. Yan yung team natin. Team of winning yan. Nakuha po, Ate Elsa? Mag-usap po kayo ni Pastora. Siyempre, diyan ngayon papasok si Pastora. Diyan makikialam kung sino yung itatalagan yung leader doon sa ibang group. Tama po? I-resolve nyo ni Pastora yan. Kasi gusto natin talagang mapatakbo yung cell group ng tama. At I believe na magiging productive kayo, Ate Elsa, dahil ang ipinagpipray nyo na lang, no? Bukod sa pagkalahatang participation nyo sa prayer, no? Meron pa rin nagpipray sa inyong 12. Grabe na, it's a team, no? At nakita ko rin sa strategy ni Jesus, kanya nakabuild siya ng relationship sa 12. Imagine nyo, no? Sinusundan siya ng multitude, no? Pero iba yung kanyang time sa 12. Iba. Yun ang kasama niya araw-araw. Imagine nyo, yung 12. Alam naman natin na may nag-udas, ano? Pero mapapasin nyo, no? Nung nagpakabatay si Judas, bakit kailangan pa rin nilang kumpletuhin yung 12? Kaya merong Matias. Bakit? Alam niyo po ang nakita ko sa Bible? 12 is a cycle. Is a complete team. No? Iba anointing kapag nag-cycle yung team natin. And guess what? No? Nung nakumpleto, doon pa lang bumaba ang Holy Spirit. Di ba, Pastora? Hindi bumaba ang Holy Spirit without the 12. Very evident sa Scripture. So, na-discover ko po, iba ang anointing ng team. No? Kapag nakumpleto yung 12. And I believe, Pastora, nararamdaman mo yan ngayon. Kasi may 12 ka na. Ginhawa ang pastor kapag meron siyang team of 12. Ginhawa po. And I can't wait the time na sasabihin ni Pastor sa akin, Pastor, ginhawa na buhay ko. Di ba? Mula po nung ayan, dito sila Pastor Jobert, yung nakikita nila. May imagine nyo ba na araw-araw meron akong mentoring? Bakit? Meron akong 12 na tumutulong sa akin. Araw-araw po. No? Mamaya pagkatapos natin, meron pa kaming Iloilo, ASAP Iloilo. At
Pastora, I can't wait na one day, no? Marami ka na ring network. Yes. Ito po yung kagandahan ng system natin, no? We can share to other churches as well. Praise God. At titimple na yung isang leader natin. Sige po. Meron po bang tanong? Last 5 minutes po. Pastor, Ate Edith po. Sister po ako ni Ate Elsa. Amen. In my case naman po, ako po ay may existing na dalawang cell group. May nadagdag po ako ngayon 3. So ano po ba ang qualification talaga ng isang alagad? Lahat po ba kailangan nagpa-function? Okay. Lang po ba? Kaya po na isang cell group, meron na po itong may naman po yung ito. Yun na lang po ba nga alagaan po? Mag-i-stay na lang po ba ako doon? Or sa bawat cell group po ako talaga na isang alagad na kung saan talagang nagagawa po yung ginagawa ko din po. Sa evangelism po kasi ako. Good. Okay. Maganda po. Ilan pong tao yung mga iba yung cell group? Ay, iba po. Meron po yung isa 7, yung isa po ngayong bago, 6. Aha. Tapos yung po namang isa, sa bagay family ko po yun. Good. Hindi siya may consider na kasi may mga spiritual mother po sila. Pero hinahandle ko po since ng sitwasyon po ngayon talaga is hindi po virtual po ang ating Virtual, yeah, understand po. Yan. I think the same case ni Ate Elsa, i-reserve niyo po ni Pastor. Yan Kasi po mas effective kayo kapag nag-focus kayo sa 12. Kasi po yung building relationship for your 12, doon nyo lang po magagawa. Pag sumubra po yan, sabi ko nga, mas magaling na tayo kay Jesus. Yeah. Yung qualification po ng isang alagad na kung saan kailangan po ba yung 12 disciple na to ay nagpa-function po kagaya po na nag-disciple sa kanila? Not necessary po. Kaya nga, pipiliin mo yung 12 dahil i-disciple mo sila. So, through our mentoring, makikita nyo paano ang gagawin natin. Ano po? Ang mahalaga, no? Kayong mga diamond ng Santo Tomas, no? Ay makaselect tayo talaga ng 12 rin natin. Focus tayo sa 12. So kung walang 12, 10, that's good enough. No? At least target natin, sabi ko nga sa inyo ay iba yung anointing ng yung buong cycle. So along the way, no, kung meron na kung ma-resolve niyo ni Pastora katulad ni Ate Elsa, ma-resolve niyo po 'yon, no? Makapag-delegate tayo ng leader. Kayo naman nakakaalam dun sa trusted niyo, dun sa cell group, no? Kilala niyo po yung pwede niyo pagtiwalaan. So i-resolve natin 'yon. Of course, pagtulungan nyo ni Pastora, yung itatalagan yung leader, so doon sa another team, talagang huhubugin din nyo yung leader na yon, no? We call them Timothy or cell group leader as your Timothy. Dahil Timothy mo, no? You are now reproducing who you are in them as a leader, no? Pero ang ating consideration talaga ay makapag-focus tayo sa 12 natin para ma-disciple natin sila. Yung 12 na yan, hindi pa talaga mga competent yan, hindi pa qualified yan eh. Tayo magkwa-qualified sa kanila. Tayo magti-train. Right? Para nga yun talagang ang tawag diyan, tutulungan natin sila na maayos yung buhay nila. Meron ba po? Sir, last na, ayun sa akin pong part last na po. Bali, Sige po. kanina po,
yung pastor na meron lang pong proper operational ang isang cell group kung ang ina-assimilate po namin na teaching ay based po doon sa Sunday service na kung saan pa para pare-pareho po yung growth. Yes. Ibig sabihin, yung pong existing namin ngayon, stop na namin, and then ito na po yung aming idadaloy sa aming pong piniling na dalawa. Opo, opo. Kasi ang ating purpose po ay pare-parehas po yung growth natin sa cell. Kasi nga po, yung halimbawa, nag-preach si Pastora, kung sino nag-preach, no, dapat makuha nyo yung summary mo lang ng preaching, yung mga puntos, yun yung idadrive nyo. Kasi po, tandaan nyo po, Monday wala na yan eh. Based sa ating experience po. Napakalaga po na... Meron po, Sige po. meron po kasi kami pastor na existing na midweek service. Opo, naman saan po ay kami pong mismo mga leaders. Kaya po siguro nagpantay-pantay na rin yung aming feeding po kasi. Pero ang laki pong tulong din sa amin as a leader. Yun po, si Aan po naghahandad noon. Bukod pa po kay Pastora ng Sunday. So, yun po, opo. So, paano po yun? Yung midweek service po namin na pag may po yung lahat ay sabay-sabay. Kaya cell group leader or yung under po sa amin. Pare-paros po kami na attention. Supplement na lang po yun, pero titikin natin na halimbawa Sunday, no? Ang ideal po talaga ay at the middle of the week, no? Meron kayong cell meeting na ang pag-usapan nyo, no? Yung encouragement, motivation, yung preaching ni Pastora na assimilate nyo, and then you are giving instruction to your people. Ideal po ay midweek. Hindi na po namin, kumbaga pa magpo-concentrate na po kami ngayon doon sa Yes. yung ano po ngayon. Opo, Paano kasi po operate yung ASAP? Opo, kasi sisikapin po natin na mapatakbo natin ng tama yung ating cell group. I think kabawasan po sa kapaguran nyo kapag doon tayo mag-focus. Totoo po. Kasi para ako po, sa kung pa papakain sa mga to, kaparehas ko na rin na-attend na po ng ng mga iba't ibang gawain. Opo. Katingin ko po, mas nag-grow nga po yung mga alaga ko. Kapag kasumunod po ako dito sa atin po ngayon, kung paano po mag-operate. Praise God. Amen po. Yung proper operation ay napakahalaga po. Then, alam niyo po, madali natin siya evaluate kapag pare-parehas yung kinakain. Baka may question pa. Pastor, tanong ko lang po. Sige po. Di ba po? Magpakilala. Ay, sorry po, sorry. Your Honor, sorry. Ako po si Aan. Siya po ang aming Christian Education Leader. Okay, sige po. Sige po. Tingin po dyan. Ano, Pastor, tanong ko lang po. Bukod po yung midweek na meeting po namin sa side group namin, saka po yung side group po namin, ang ituturo po namin ay yung school system na sinabi niyo po kanina. Bukod po din siyang meeting. Actually, ang maganda po dito ngayon, no, ay Nawawala kayo, Pastor. Nawawala. Wala po kayong sound, Paulit Pastor. po. Wala po kayong sabi. Wala akong sound, Pastor. Tay, nawala yung sounds mo, Tay. Nawala po. Pastor Jobert, nawala si Pastor. Tatay, nawala yung sound mo, Tay. Tawagan ko. Tawagan mo nga sa cellphone si Tatay. Tay. Tay, nawala po Tay, yung nawala sound yung niyo po, audio mo, Tay. Dali lang, Tay, tawagan ko kayo. Mami, happiness. Pastor, wala po kayong sound. Wait lang po, tinatawagan ko si Tatay. Wait lang po, tinatawagan ko si Tatay. nakuha po natin. Tay, nawala yung sounds mo, Tay.
Ulitin mo tayo. Okay, okay. Ang Pastor, wala kami nakuha. 0-0. okay, good. So doon sa case nung nung ating Christian education minister, no? Ang point ko dito, mag-focus muna tayo doon sa proper operation, no? Huwag niyo munang intindihin kung kayo ay Christian education, no? Isip muna natin sa proper operation yung cell group natin, no? Dahil eventually ay pag na-adapt niyo na po yung process, yung tinatawag na school system, no? Magkakaroon tayo ng tinatawag na teaching machine ang Santo Tomas, Batangas. Doon na operational ng education ministry. Pero for the meantime, focus tayo sa proper operation ng cell group muna. Bakit? Kasi ina-adapt natin yung system, structure, and standard. Nakuha niyo, Pastora? Ang tanong po niya, ang tanong po niya ganito, kung ang midweek po namin na ang attendees po namin ay mga leaders. So, ituturo po namin. Nag-guess po niyo? Kuha po niyo, Pastor? Ano yung example ng dinidiscuss nyo sa Christian education? Opo, ito po yung tanong ni Aan. Kiniklear ko lang po, Pastor. Sige Ang po. tanong po niya ay, siya po yung nagtuturo ng sa leadership every Wednesday. Ang attendees po nito mga leaders. Ang tanong po Apo. niya ay ganito. Kung yung pong inyong system, kung yung pong aming tama, yung system po ninyo, ang aming pong pag-aaralan, ang tanong po niya is, doon po ba sa kanyang 12, yun din po ba ang kanyang ituturo? Tama? Kung bukod po na araw. Kung bukod ng araw. Kasi sabi niyo po, ang tanong po kasi ni Peter Elisa kanina, based po dun sa nabanggit niyo po, dapat po dinadaloy din po namin yung Sunday service sa cell group. Yes. Hindi po midweek. Tanong ko po, bukod po ba na araw yung midweek po na i-share po namin yung Sunday, tsaka bukod po yung school system po na i-share po sa amin? Opo, yung school system natin, Separate na araw po yun? yung ating school system eventually, no, ay as a team kayo sa Santo Tomas, Batangas, no, tuturuan namin kayo paano mag-handle ng klase. For training yon, for training. Pero yung regular na operation nyo sa cell group nyo, ang talagang ituturo nyo, yung preaching ng Sunday. Nakuha po natin? Kasi po, kaya nga po magkakaroon tayo ng standard, di ba? Devotion, cell group, Sunday worship, training. Dito papasok yung training natin eventually. Sa school system, magkakaroon po tayo ng training, no? Kaya kita nyo devotion, cell group, Sunday worship, training. So eventually makukumpleto natin yung 5 lifestyle. Nakuha nyo, Pastora? Because this will be our standard, no? And then life of generosity. Kaya for the meantime, ang focus muna natin, Pastora, patakbuhin natin yung ating mga cell group ng proper. Tama po? Tama po, Pastor. Sige po. Ako, Pastor. May tanong po ako, Pastor. Kami dito po, inaalo ko si Chano Tumika. Si Chano, ito po yung aking kasama sa pag-preach. Inaalo ko na po siya mag-preach every Sunday. Okay. That's okay. Yes, once in a while si Aan po. Ngayon, kami yung tatlo nag-preach. Ang tanong ko ganito, Pastor. Yung pagbang aming preaching ay meron kami talagang ipipreach na specific. Halimbawa, ay more on devotion, on tithing, ganun po ba? O kami i-base din namin po yung teaching namin dito po sa tinuturo po ninyo. That's a good question po, no?
Pastora, kayo ang nakakaalam ng needs ng Santo Tomas Batangas, no? Dito sa preacher nyo, no? Kayo rin po ang mag-feed kung ano yung topic na gusto nyo. Okay. Kasi yan ang needs ng Batangas no? Kaya doon sa midweek meeting, no, i-assimilate yon ng mga cell group leader. Yung tinapik nyo ng Sunday. Nakuha pa natin? Kung ano po, bilang overseer, kung ano nyo nakikita nyo talagang needs ng pagkalahatan, ito po maganda, Pastora, kasi ngayon, monitor nyo ang bawat cell group. No? Ipapakita sa inyo ng Panginoon yung needs. Ang laking tulong po sa inyo yan. Yan po ang naranasan ko Yun lang doon lang sa interaction nyo na mga leader, no? Malalaman nyo po yung needs, Pastora. So makakabuo kayo ng mga topic na ma-meet yung needs. And then ma-assimilate ng ating mga leader at the midweek meeting. It's something talaga na ma-drive nyo yung truth sa buhay ng ating mga kapatid. Kasi ganito po yan nabanggit naalala nyo yung sabi ko na Caleb and Joshua. Sila yung nagkaroon ng revelation. So yun ang gusto natin mangyari sa ating mga cell group na makapagbigay tayo ng revelation knowledge. Iba po ito. Nakuha niyo po, Pastora? It will help you big time. It will help you big time kasi dito sa primary meeting nyo, pinag-uusapan nyo ang mga issues, mga needs ng mga cell group natin. Makakabuo kayo talaga ng mga message na ma-address dun sa mga needs nila. Kaya makikita nyo po na nag-create na tayo ng environment na tinatawag ko, na sinasabi ko. Ibang kultura na po ito. Kasi galing po tayo sa boot culture sa totoo lang, in reality. Tayo po ay, sabi nga ni Paul, hindi ako sumusuntok sa hangin. Di ba? Meron tayong precise na takbuhin as a team. Thank God. Ako po na-encourage at nakukuha niyo po yung ating konsepto. Mukhang may tanong siya, Sister Leia sa Cavite. Ako po? Okay naman na po, Pastor. Thank God. No? So ang focus po natin, Pastora, talagang hindi rin madali ito, pero it will inspire itong mga leader natin pag nakikita nila tumatakbo ng tama yung mga cell group nila. Sa totoo lang po, sa 3 years na namin ginagawa ito, nasa transition pa rin kami. Bago kayo, kaya nga andito tayo, no? We are in this together. Alam nyo, ang exciting dito yung makapag-model ng Batangas. Amen. Mga Diamond, tinuturukan nyo si Pastora kasi si Pastora magtuturo yan. Magkakaroon yan ng malaking network. Amen? Hindi tayo pwedeng magturo na hindi natin pwedeng model. Kaya nga pag nag-ooperate ng Batangas ng proper cell grouping, Pastora pwede na magturo ng system. Tama? Talagang it's a team. It takes a team para we can win as a church. Praise God. So pwede na po tayo manalangin at next Saturday po ay wala kang time namin para sa inyo, mga pastor. Sabi ni Ate Elsa, kung di naman kayo nagmamadali, ay marami pa kami mga tanong.
Okay, wait lang po kayo. Tignan ko lang kung anong nangyayari dun sa isang group, ha? Yung sa Iloilo mo tayo. Anak, anong nangyayari? Yung sa Iloilo mo tayo, ano na lang daw, naghihintay sila sa'yo, tawagan mo muna. Okay. So, tawagan ko lang sila, no? Wala na problema. So, bigyan ko pa kayo ng 20 minutes, ano? Sandali lang. Pasensya po, Pastora, kasi ang daming mentoring ni tatay. Kung may mabubalik sa restaurant, kumabay sa ating tutunin natin, sino yung tatanong ba naman tayo tatanong? Okay. Nora, okay. Tapos sino pa? Chan. Dan tayong dalawa. Maganda po ba yung mentoring po natin ngayon? Alam niyo po yung ginagawa namin dito sa New York po, kung nag-preach po si tatay ng linggo, kami po lahat na mga nakikinig sa kunwari, ako po Timothy, tapos si Pastor Jobert po is primary po siya. Kami po nagsusula lahat. So pagkatapos ng preaching natin ni tatay sa linggo, sa Lunes meron ng yung parang sa inyo, nandiyan na po kayo, nagmi-meeting na po kayo. Tapos si Pastora na po siya, nag-guide na po sa inyo. Tapos tayo po yung mga primary, kung ano po yung sinabi ni Pastora sa preaching niya sa linggo, tapos sa meeting niyo po ng umaga, parang may primary 1, primary 2, di ba? Pag may primary 1, may mga na kayo doon, may mga Timothy, may mga life group. Doon nyo na rin dinideliver po yung mga preaching. Okay, so meron po pa tayo 10 minutes. Praise God. So, okay lang po. 10 minutes po. Okay po, Sister Nora po ito. Meron lang po ang katanungan sa akin po, isip na po. Nandito ko talaga i-share sa inyo. So, Sige po. meron po kami existing Bible study. So, meron po kami mga module na tutulong po sa amin. Hindi po. At tanong lang po, Bible study and discipleship, magkaiba po siya, di po ba? Yes. Yes po, magkaiba po siya. So, sa Bible study, doon po namin nakakita yung mga gifts na mga tinuturuan po namin. At pag doon po sa Bible study, pinitik po namin doon, yung pong aming pong i-disciple. I-disciple po namin sila. So ngayon po, ang tanong po, kasi po, continuous po yung hayo continuous po yung healing So yung sinasabi niyo po, Pastor, yung tuturo namin, yung napakinggan namin, base sa needs po ng congregation, bago po ito. Bigyan po, meron po tayong assurance of salvation, ano po ba ang salita ng Panginoon. So basic, basic po. So ano po ang aming tuturo? Tinuro po ng linggo? Okay. Maganda po yung katanungan nyo. Ang kasagutan ko po diyan, no? Iyan po yung tinatawag na existing nating mga teaching, no? Doon sa sinasabi kong kultura talagang luma, no? Pero ang tanong ko, nakapag-produce pa kayo ng disciple? Nakapag-process po ba kayo? Yun nga po, Pastor. Yun nga po. Kaya po nung nakita po namin yung content ng gospel, yun po yung na-play namin itong nakaraan. Kaya po, ang tanong ko is, erase na po ba? Back to basic po kami na economic system? Yes po, yes. Yes. Kasi po itong biblical system natin ay tested po and proven. We will go into process discipleship po dito. So, I would suggest kay Pastora na anything na hindi makatulong sa discipleship ay kalimutan muna natin. Ganyan po ang ginawa namin sa New York. Medyo, anong tawag nito? Pastora ay nagkaroon talaga ng kwan dito. Yung, hindi ko makuha yung term, pero matinding transition kasi maraming mga casualty. Kasi ayaw nilang tanggapin yung system. So, kaya nga natutuwa ako sa inyo, sa totoo lang, kasi solid kayo.
Mm. Sir Nestor, si Brother Chano po. May gusto ko lang po kasing maliwanagan po, Pastor, na for Di ba? example po, napili ko na po yung 12 ko. May 12 na po ako. Paano po Oo. ako mag-start? Ano po yung una ko kung i-minute ko na po sila for the cell group na tinatawag? Ano Yeah. po yung una ko pong, at una po namin i-discuss? Yung po bang gospel content na tinatawag, yung pong discuss po natin ng first session? Mhm. Very good question. Okay? Yung po ba, Pastor? Ang O yung ah, pong 10 lessons. Kasi po may sinend din po si brother ano po na Pastor Jobert. Mhm. starting up. Yes. Ang ang magandang kwan diyan, yung 10 lesson kasi ipaprocess na natin sila, ano? Oh. Yung 10 lesson, paprocess natin sila. Okay? Kaya nga lahat idadaan natin sa grade 1, no? At the same time, kayo mga leader, mamamaster niyo yung tinatawag na preservation system through the 10 lesson. So yung pastor, yung 10 lessons po yun, one per day po yun, per meeting. That's a good question. Actually, ang ginagawa ko kung sila naman ay nakikita yung okay na yung kanilang spiritual standing, no? Ang ginagawa ko ngayon sa bago nating cell group, no, isang meeting, dalawang lesson. Sinasummarize ko lang 'yon, no? Dito sa bagong cell group ngayon dahil karamihan naman sa kanila ay medyo mataas-taas na rin yung kanilang spiritual level. So for the sake of going through the process, no? Dalawang lesson tinuturo ko isang session. You can do that, So no? pastor, nakadepende po dun sa tuturuan kung ba po mabilis silang mga matatagal na rin po is pwede na namin dalawang lesson per meeting. Pag naman po Yes. sobrang bago, hindi po Ayun ang yung kung may bago, ihiwalay niyo yung meeting doon sa bago. Ihiwalay niyo yung meeting sa bago. Halimbawa po, natapos na po yung 10 lessons. Halimbawa po, natapos na po yung 10 lessons. Ano na po yung... Okay. Meron tayong dinidesign na... Yeah. Kaya nga po, tapusin natin yung 10 lesson dahil meron tayong dinidesign talaga na tinatawag na life class. Idadaan natin sila sa grade 2, kumbaga. Ito na yung magkakaroon sila ng 63 days na devotion. So tayo magtuturo, i-virtual natin yan, no? So yung 60 ito after pastora, yung mga nakatapos ng 10 lesson, they are candidate for life class, ano? Ito na yung tinatawag na school system natin. Pastor, kanina niyo sinandyan 10 system, kay Chano? Sa iba Chano? GC po, pastor. Meron po. Sa GC po natin. Yung 10 lesson meron kayo, no? Ano ba sa pakisabi lang ko kay Jobert, kay Jobert, sa akin po isend yung mga players muna. Kasi sila po, katulad po ngayon, meron na sila, ako wala. Pastor Jobert, nandun sa page natin yan, di ba? Doon sinend po. Opo, tay. Yeah. So pastora, pwede kayo mag-assign ng kung pwede niyong i-print yan, no, para lahat ng leader mabigyan. Yes, sir. Para lahat meron. Yeah, Kasi ginagawa ko, pastor. Sige, pastora, go ahead. Tama ko nga. Pastora, nawala kayo. Pakiulit po.
Medyo nag-break po yung line. Hello, hello. Yan, okay po. Sige po. Ah, Nagbe-break na yung line natin. Fluctuate na yung signal ng Batangas yata. Nawawala sila tay. Pastora, nawawala po kayo. Nawala na sila tay. Leia anak, makontak mo sila? Potato soup. Apo, teka lang po. Aha. Down. Ayan, okay na po ata, Pastora. Hello, Pastora. No. Hello? Pastora? Freeze ano? Naghang sila tay. Naghang, okay. Ayan na, ayan na. Freeze. And Hello, Pastora? okay po, ako sa Ayan. Praise God. Pastor Jobert. Okay na? Hello. Okay na, Pastora. Okay na. Pastor Jobert. Opo, Pastora. Okay na po. Okay na po. Sige po, patuloy po kayo. Okay na. Oo, kasi Pastor, kasi ang ano ko kasi nga isend mo muna sa akin yung ang material. Kasi ang ginagawa ko, matapos si Pastor magturo, doon ko binibigay sa 12 yung itinuro ni Pastor Nestor. Eh kung halimbawa po, ang binigyan nyo lang itong 12, ako yung leader, ako yung walang kopya. Okay ba? Opo. So, siguro ang gawin natin, Pastora, para mag-assign na kayo ng mag-assign na kayo ng kung pwede niyang i-print o pwede niyang i-distribute para nandyan lang naman sa page natin Pastor Jobert, yung 10 lesson na send mo na yun, di ba? Opo, Pastora, member po kayo doon sa group na ginawa natin, Pastora. Gumawa po sila ng group sa Hindi po, Pastor. Dapat kaya sa si Pastora. Hindi po. Hindi po. Kasama si Pastora doon. Pastor. Hindi po kasama. Si Mark ata ang gumawa noon. Dapat si Pastora kasama po. Kasama si Pastora, dapat. Di ba, Pastor, ganito na lang gagawin ko. Mag-a-assign ako ng isang tao na mag-receive ng material mo. Then, ipapa-produce ko na lang yan para natin merong hard copy. Opo, ipa-hard copy nyo lang po. Opo. Opo. Sabihan nyo lang po ako, Pastora, kung sino po para ma-message ko at may Si Mark na lang po, Pastor. Si Mark na lang. Opo. Si Mark na siya yung ating sa media arts Opo. Yun. Okay. Pastora, yung 10 lesson natin, kung pwede kayong magturo ng siguro extra ng Sunday, lahat po ba nakakarating na sa physical gathering? Hindi po. Ang senior at saka below 16 hindi pa nakaka-attend. Okay. Yeah. Ngayon,
kailangan po natin yung listahan ng mga makatapos ng 10 lesson, ano? Yun po yung kailangan natin, yung listahan ng mga makatapos ng 10 lesson, kasi ipapasok natin sila dun sa school system natin. So kung ina-apply na natin yung operation na midweek ay ina-assimilate yung topic nyo ng preaching, okay? So I'd rather suggest na ang mga leader natin maturuan nila yung mga cell group nila ng yung 10 teaching. Siguro separate yun, no? Kasi kung midweek, at least siguro pag Sunday ay kung virtual, no? At least isang lesson, yun namang pwedeng 2 lesson siguro kung ma-assess nyo sila. Ang point dito ay meron makatapos ng 10 lesson para ipasok natin sila sa live class, no? Na hinahanda natin. Okay po ba yun? Kung kakayanin po. Kung hindi naman, take your time na ituro yung 10 lesson. Yung pong mga tapos, kailangan natin yung mga name nila. Nakuha niyo po, Pastora? Okay po, Pastor. Okay, salamat po. Good. Para yung pong 5 lifestyle, pag pinag-aralan natin, makikita nyo lalo yung clarity nito. Ano po? Praise God. Okay? May tanong po. May tanong po si Ate Elsa? Okay na? Okay, so next week daw ulit. Sige po. At anyway, siguro yung para alam ko na nasesito, wag yung i-schedule yung Iloilo, no? Para makapag-focus tayo. Wag kayong mag-alala. Gusto natin matugunan ng mga needs. So, huwag kayong mag-alala. Ang binigyan mo na bukasan ng as long na ma-continue pa yung ating lesson, walang problema po. No? Okay, wala. Pag sinabi niyong tama na, edi close prayer tayo. Closing prayer na po. So, I think, Pastora, next meeting pala, yun na yung ating Camels ni mentoring, no? Yes. Opo, Pastor. Ikaw na yung Okay. teacher. Okay, wala tayo dito. So, wala tayo ng 2 Saturday, no? Oo nga ho eh. Okay, good. So sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, na kayo po, O Diyos, ay saganang nagbibigay ng karunungan, Ama, sa iyong mga leader. Lord, lalo kay Pastor Cory, O God, we also lift unto you, Pastor Romy, O God, and this Father Diamond leaders, Lord, of JLGM Santo Tomas, Batangas. And so with Lord, their outreaches, Panginoon, isinasama na po namin sila. Pagkat, Lord, naniniwala kami na this is our best year, O God, 2021, Panginoon. Because, Lord, you have generously imparted to us this biblical system, O God, and how to be a great commission church
Salamat po, Ama, sa mga anak mo, Panginoon, itong mga leader, O God, that they have the deep desire, Lord, to be equipped, Panginoon. Ganon din po, Ama, nagpapasalamat kami pagkat, Lord, through this equipping, through this mentoring, O God, we are securing 4 generation, Lord, of GLGM Santo Tomas, Batangas, Panginoon. Naniniwala po kami, Ama, katulad ng ginawa ni Pablo kay Timothy, Panginoon, na in-entrust niya, Panginoon Diyos, yung katuruan na inordain mo kay Pablo, na ilipat, Panginoon, Timothy sa mga trusted men and women, kung saan, Panginoon, tuturuan din ang others. Salamat, Ama, that, Lord, we will secure 4 generation of our churches, Panginoon, through this system and through this mentoring. Panginoon, I pray, O God, for your special favor. Cover each one with the precious blood of Jesus. Lord, dalangin ko, Ama, ang apoy ng Banal na Espiritu ay managana, Panginoon, araw-araw sa buhay naming mga lingkod mo, pinili mo, inordain mo, Panginoon, upang mamunga kami. Bunga, Panginoon, na fruit that will last, Panginoon, ang ine-expect mo sa amin. Salamat po, Ama. Kayo po ay nagpapakumbaba, Panginoon, na kami ay mapagtiwalaan mo ng mga expensive souls, Lord. Souls that has eternal value, Panginoon. Nawa, Ama, ay makita po namin ang value ng mga kaluluwa, Panginoon. Kaya kami magdi-disciple, O Diyos, pagkat ito ang tibok ng puso ng Panginoon Kristo, the Great Commission, Lord, na ipinagkatiwala mo sa amin na mga tinawag mo. Salamat po ng marami, Lord. Prosper your people. Bless every thing, Lord, that they will touch, O God. Salamat po, Ama. At Lord, dalangin ko na ang presensya mo, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo, Lord, ay patuloy naming maranasan namang banal. At again, Lord, let your favor, let your grace, O God, be multiplied, Panginoon, as we, Lord, engage, as we commit ourselves, Lord, in making disciples for the expansion of your kingdom and for the glory of your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng masagana. Thank you, Tay. Okay? Thank you po, So, Pastor. Pastora, naka-record naman ito. So, bahala si Pastor Diobert at si Badmark, ha? Opo. Isisend ko po yung Pastora, yung 10 lesson ulit kay Mark po. Okay po. Bye-bye for now. Thanks po, Okay Pastor. po, Tor. Salamat Okay, po. blessing.